Salamat po. Maupo tayo lahat. Executive Secretary Paquito Ochoa, Secretary Janet Garin, Secretary Mel Senen Sarmiento, Secretary Mario Mentejo, Secretary Sunny Coloma, the CSE Chair Alicia De La Rosa Bala, the CSE Commissioner Nieves Osorio, Assistant Ombudsman Evelyn Baliton, Mrs. Maria Teresa Pasis, Governor Alfredo Marañon, Vice Governor Rosana Bersamin, Mayor Placido Eduarte Jr., members of the committee of the 2015 Search for Outstanding Public Officials and Employees, awardees of the 2015 Outstanding Public Officials and Employees, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Unang-una muna, hingi ako ng paumanhin sa inyo. Ako po'y talaga na-late itong araw na to. At ang dahilan po nun ay talagang minabuti ko pong iayos yung talumpating hinain sa akin. Sabi ko, importante, maganda ang talumpati natin sa ating civil servants dahil kung wala kayo, wala rin ho tayong nagawa. No, kaya kailangan maayos yung talumpati ko. Problema ho, naparami sinabi na yun ang naging pangalawang problema. Baka naman kalahating araw tayo nandyan, di pa tayo natapos, mainip ang mga nakikinig sa atin. Sabi, ito talaga literal, meaning ko nagkaroon ng dagdag at nagkaroon ng bawas. Nung magsimula tayo sa Daang Matuwid, panata ko po sa ating mga boss, walang wang-wang. Sinulong natin ang kulturang ito, hindi lang sa kalsada, kundi pati na rin sa pamahalaan. Kinumpunin natin ang mga bitak sa sistemang ugat na katiwalayan at itinaguyod ang gobyernong tunay na naglingkod sa taong bayan. Kasama sa matinutukan natin ang mga tiwaling miyembro ng civil service. Naalala ko po, panahon ng aking ina, mayroon nagsumbong na kinikikilan daw siya. Tumistigo po siya doon sa local government na kung saan nangyari ang pangingikil. At pagkatapos po noon, nagkaroon ng kaparusahan doon sa Tiwali, pero pagkatapos po ipinulong siya na ibang mga departamento nitong local government unit at ang sabi sa kanya, malapit pala kayo sa Malacanang, ngayon. 6 na taon lang kayo dyan. Ginawa na kasing dahilan ng ilan ang pagkaluklok sa poder bilang pagkakataon para maghari-harian. Hanggang ngayon nga po, meron pa rin ganitong pag-iisip. Sila pong dahil sa permanente posisyon sa gobyerno, nakalimutan ng maging civil servant. Masakit ho, nakalimutan na nga nilang maging civil, nakaligtaan pang maging servant. Okay. Pinatayan natin sa Daang Matuwid, hindi ubra ang ganitong klaseng pag-iisip. Agad nating itinaguyod ang mekanismong sinisigurong tapat at mahuhusay lamang ang nagtatrabaho sa gobyerno. Maigting nating hinahanap at pinapanagot ang mapagsamantala nang hindi na muli pang maghari-harian. Kaya talaga pong ikinalulugod ko ang maging bahagi ng ganitong pagtitipon, ang pagkilala naman sa mga huwarang kawani ng ating pamahalaan. Sa ngalan po ng sambayanan, taos-puso ako nagpapasalamat sa dedikasyon at profesionalismo ng ating awardees, sa pagsisilbi ninyong dangal ng gobyerno at sa pagiging katuwang sa pagbabago. Karaniwan nga po, ang mga awardees natin hindi kilala ng publiko. Nagtatrabaho sila ng tahimik. Wala mang nakakakita, ginagawa pa rin nila ang tama. Hayaan po ninyong lubusin natin ang pagkakataong ito para kilalanin sila at ihayag ang magaganda nilang ginawa para umabot sa puntong ito. Nagpapasalamat po tayo kina Menia Albidera at Cecilia Bidoy sa pagbubukas ng pagkakataong makapag-aral ang mga kabataang may kapansanan. Kay Maria Daisy Mercedes sa tapat at walang takot niyang paglilingkod bilang auditor ng COA sa Cebu. Kay Claros Vivencio sa pagtataguyod ng kapakanan at paggabay sa pagbabagong buhay ng inmates sa Rodriguez Municipal Jail. Kay Roy Esteron na nakaisip ng malikhaing paraan para makalikom ng savings ang kanilang tanggapan. Kay Juvie Gaton sa pagsisilbing boses ng ating pamahalaan para maghatid ng kaalaman ukol sa pagpapaunlad ng ating agrikultura. Kay Trixie Dagame sa kanyang walang alinlangang pagtupad sa tungkulin bilang kawani ng Bureau of Fire Protection ng Tacloban City noong humagupit ang bagyong Yolanda. Talaga pong kahanga-hanga. Pumanaw man ang kanyang 1 taon at 5 buwang gulang na anak dahil sa kalamidad, buong loob pa rin siyang nag-report sa trabaho kinabukasan para rumisponde sa nangyayaring sunog sa isang komunidad po doon.
Saludo rin tayo kay Danny Cachola sa kanyang malikhaing programa upang mapondohan ang pagbibigay ng wastong nutrisyon sa mga batang mag-aaral. Kay Jinglebert Collado na nagpataas ng literacy rate sa komunidad ng Ata Manobo at tribo ng Bawon sa Davao del Norte. Kay Gloria de la Cruz sa mahusay niyang pamumuno sa Philippine Carabao Center upang mapabuti ang serbisyo po nito. Kay Virgilio Fuerte sa kanyang scientificong pananaliksik upang mapaunlad ang mga produkto ng maliliit na negosyo sa Bukidnon. Kay Eunice Layugan sa malaking ambag niya sa Marine Life Research upang protektahan ang makabibe sa Cagayan River. Kay Albert Ramos sa mga imbensyon niyang nagpabilis ng operasyon ng Plaridel Water District. Kay Gilbert Sosa sa pagsisimula ng cybercrime section sa ating kapulisan at pagbuo ng kauna-unahang Cyber Cops team, pati na ng unang batch ng Certified Digital and Mobile Forensic Examiners. Kina Ernesto Rivera, Mary Ann Timbresa at Comelec i-rehistro team na sinimulan ang makabagong paraan para mapabilis ang serbisyo ng kanilang pong tanggapan. Gayun din, bilib tayo sa mga gaya ni Teodora Balangkod sa paggamit ng kanyang kaalaman sa botany upang makatulong sa ating National Greening Program. Kay Arsenio Elia sa pagbabahagi ng kaalaman sa agama teknolohiya sa lokal na komunidad upang tulungan silang makapaghanap buhay. Kay Roberto Guarte sa implementasyon ng mga proyekto gamit ang agri-industrial equipment na malaki ang naitulong sa rehabilitasyon ng mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Kina Julius Lesiones, Amer Saber at Lilibet Martin sa dedikasyon ninyong mapabuti ang mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Kina Luz Marcelino, Mario Navasero, John Arriago, Dina Gensola, Alma Dixon at sa Office for Agricultural Services. Para po sa inyong natatanging kontribusyon upang pangalagaan at paunlarin ang ating agrikultura at pangisdaan. Sa tulong ninyo, libo-libo nating mga kababayang umaasa sa sektor na ito ang napapangalagaan ang kanilang kabuhayan. Excuse me po. Maunawaan po sana ninyo kung special mention ang pinakikilala ko sa ating awardees, ang kasamahan ko pa po sa Senado at araw-araw kong nakakasama sa trabaho, si Joan Haber. Parang kailan lang po, iniisip ko maghain ng complaint sa Commission on Human Rights. Ngayon po siya awardee. Si John Aber po, ang trabaho po niya sa akin, ngayon, basahin ang bawat papeles na dadaan o papunta sa akin. I-organize niya ang samot-saring, mga report, mga appointment papers, mga resignation letters, basta dokumento, kailangan nung dumaan sa kanya. Pagkatapos dumaan sa kanya at dumaan na sa akin at naaprubahan ko naman, paminsan-minsan o madalas rin, kailangan isa na rin po ang ating search engine. Ibig sabihin po noon, ibibigay ko sa kanya kung anong naalala ko doon sa hinahanap kong dokumento at gumawa na siyang paraan para mahanap yung dokumentong tinutukoy. Okay. At hindi ho yung last month na dumaan sa kanya. Kuminsan po yung 3 years ago, pakihanap mo nga itong dokumentong to. Kuminsan po, meron akong marginal note. Ito na lang kung naalala ko, sasabihin ko kung anong pahina, kung ano yung topic, at yung ba sa computer, marami yung fields. Hindi naman ho sa computer, pero parang gano'n na nga. Pasok ako ng pasok ng keywords at bahala siya makaproduce nito. Ngayon, madalas binibigyan niya ako ng mga briefer ng samot-samot topics. Pagdating po ng briefer sa akin ay 1 inch ang kapal. Sabi ko, hindi ba yung briefer root word dito, brief? Sagot sa akin, isa rin na po yung brief dahil yung pinanggalingan po niyan ay 3 feet. Tanong ko na tuloy sa kanya isang beses, baka naman magtatayo ka na ng recycling center dito sa Malacanang na ikabubuhay mo dahil sa kare-kare mong pinapadala
Sagot po niya sa akin, ipinapasa ko lang po sa inyo yung galing kay ES. Anyway po, yung isa pa hong pinasa ko sa kanya, dapat ka ako, pagdating sa akin, perfecto na itong dokumentong to. Dahil pag mali, babalik mo sa tanggapan, ayusin na, babalik sa iyo, babasahin mo na naman bawat pahina. Pag mali, balik ulit sa kanila. Kung minsan umaabot ng 10 beses na babalik-balikan kung saan-saan. Naghihintay, di ba? May naghihintay, nagpa-follow up, pressure sa kanya. Ako naman, pinipressure ko sa kanya, hindi pwede natin pirmahan yan hanggang hindi tama. Okay. Dulo po nitong lahat na nangyari sa kanya, yung doktor po na nag-aasikaso sa aking mata, kliyente na rin po niya, si Joan Haber. Bagamat malaki ang bata sa atin. So, ganun po talaga, yung, ulit-ulit ko lang po, no, na talaga importante itong talupati kung gagawin itong araw na to. Dahil kadalasan, no, kung may maganda nangyari o kadalasan pag may pangit na pangyayari, yung hepe ng ahensya ang nananagot. Pero sa dulo po nito, lahat ng hepe na mas kilala ng taong bayan, and kung wala ho ang kanilang makasamaan sa trabaho, lahat ng magagandang plano ay mananatiling plano lang. No? Anyway po, sa akin po, kay Joan po, sa lahat po ng ating mga awardees, patuloy kayo nangingibabaw na ang mabuting serbisyo, nangingibabaw na kayo ang patunay na mabuting serbisyo sa ating pong gobyerno. Maraming salamat sa pakikiambag at pagsasabuhay ninyo sa mga prinsipyo ng Daang Matuwid. Makakaasa kayo sa mabuting pamamahala, patuloy natin pananagutin ang nagkakasala at bibigyang insentibo ang nagpapakitang gilas sa serbisyo. Dahil nga po ang ating Performance Enhancement Incentive na ipinatupad natin taong 2012. Sa ating din pong panunungkulan, pinag-aralan natin ang gusto ang sitwasyon ng pasahod sa ating gobyerno. Nariyan ang Joint Resolution number 4, nagtatalaga po ng review sa every 3 years at 2015 po ang review period. Kumuha tayo ng ating mga consultant upang tiyaking may pagkakaloob ang patas at makatwirang ayuda para sa ating mga empleyado. Dahil nga po, mayroon na tayong maasahang civil service, may lakas tayo ng loob na imungkahi sa Kongreso ang isinusulong nating Salary Standardization Law 4. May lakas din ng loob ang Kongreso sa pangunguna ni Senate President Frank Trilon at Speaker Sonny Belmonte na pagtibayin ito. Sa tulong ng ating legislatura, inaasahan nating maisakutuparan ito sa Enero ng susunod na taon. Hangad po natin ipagkaloob ang makatwirang pasahod sa ating mga kawani at ilapit ang nakukuha ng mga nasa gobyerno sa pribadong sektor. Minsan ko na pong naibahagi kung gaano kahirap ang trabaho ng isang Pangulo. Kailangan kong agaran tagunan ang dati, kasalukuyan at mga parating pa lang na problema ng mga Pilipino. Sa loob at labas ng ating bansa, at sabi ko nga, para kang nanonood ng 200 channel sa telebisyon ng sabay-sabay. Bawal malito at kailangan may tugon agad sa anumang tanong, suwestyon at kritisismo. Pero lahat nga po, ng batikos at pag-alipusta, tinanggap po bilang bahagi ng trabaho. Dahil alam ko, hindi ako nag-iisa. Nariyan ang mga tulad ninyong buong pusong naglilingkod sa ating mga boss. Nariyan ang sambayan ng nakikihakbang sa Daang Matuwid. Kapit-bisig nating inaabot ang ating kolektibong layunin at ginagawang posible ang dating inaakalang imposible. Napakalayo na nga po ng narating natin ngayon kumpara sa ating dinatnan. Makikita ito sa walang patid na paglago ng ating ekonomiya, paglawak ng serbisyong panlipunan at mga infrastrukturang naghahatid na agarang benepisyo sa mamamayan. Maging ang buong mundo, kumpiyansa sa kakayahan nating sumabay sa pag-asenso. Tiyak po, mas malayo pa ang mararating natin kung hindi tayo lilihis sa direksyong ating tinatahak. Ang hamon sa atin, payubungin ang ating mga reforma. Ilang buwan na lang mula ngayon, muling pipili ang sambayanan ng mga susunod na pinuno. Piliin nawa natin ang mga pinunong siguradong magpapatuloy sa ating magagandang nasimulan. Piliin natin ang mga pinunong siguradong magpapatuloy sa pagtatama ng mali at pagpapanagot sa mga tiwali. Piliin natin ang mga pinunong siguradong uunahin ang bayan bago ang sarili. Ang atas ko sa bawat kawani ng ating gobyerno, tumutuo tayo sa sinumpa natin tungkulin. Isagad natin ang lahat ng ating makakaya upang mapabuti ang kalagayan ng ating kapwa, lalo na mas nangangailangan. Sa malasakit at tambagan, tiyak pong nararating natin ang inaasam nating mas masagana at mas maliwanag na kinabukasan.
Sa pagtatapos po, baka pwede ko ibahagi itong palaisipan sa inyo. Panahon po ng akin na marami po lumalapit sa atin at sinabi sa atin, pagpunta na sa birokrasya, no, parati raw at karamihan, maasikaso. Yung kausap nila, pag hindi alam, yung itinatanong ng publiko, nagtatanong. So talagang tuwan-tuwa, pakikipagtungo ng ating mga mamayan doon sa birokrasya. Aminin ko po sa inyo, baka naman mali lang yung nakakausap ko, pero wala pa ho nagsabi sa akin talaga ang laki ng ginaan sa pagtatrabaho sa birokrasya. Baka pagbalik po natin sa ating mga tanggapan, paano kaya natin mapapalapit palalo ang birokrasya sa ating mga mamayan? Yan po ang hamon ko sa inyo. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat.